Balikan ko lang, sir, yung mga post po ninyo para sa kabatiran natin mga kababayan. Sorry, napahaba, boss. Okay lang, sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo, kumusta ang ating food security? Malinaw na po ang kakampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin, sir, June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod dito na post, same day, sir, langis, malaking issue. Ito sa bilihin, may plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na, last year pa. May plano na ba tayo? Sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung pinaka-awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin, dito na po ngayon yan matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayo mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang ngayon ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin marirealize. Alhamdulillah, ngayon sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong, alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation, ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari, parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely, makakatulong po yan. Lahat po yan, pati po yung VAT, gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon, pero dapat tanggalin din muna yan, suspendihin muna. Pero lahat po yan
may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Ha? Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na maipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Dami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number 1 ako na humihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapagmuskito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero paano po natin mapupursigi po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tension po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Saka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan, hindi ko sasabihin, kunin natin ang Sabah dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng parte dyan. Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon, yan talagang pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po'y alam naman po ng lahat na ako po'y Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia ay Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan
relatives. Opo, at hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi hinayaan nating matulog. Bubuksan lang po natin. At Bubuksan. saka willing din ho kayo, bukas kayo na pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin eh. Ang gusto natin kumbaga, Breton tayo eh. Tayo yung magkakamag-anak eh. Buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap.